Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, bumaliktad na. Nako, Lacson ikinanta galawan ni Soto sa Senado. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at pa-like na rin po ng video ito. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan at eto na nga, simulan na po natin to. So mga karibin natin, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin itong matapang. Palakpakan natin to mga karibin natin, matapang na batang kongresista. Sabi po ni Representative Kiko Barsaga, no? Dapat si Speaker Martin Romualdez unang imbestigahan sa flood control anomalies. Nako, ito mga kababayan, pakinggan po natin to at bigyan po natin ng reaksyon. That if anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez. Bakit po? Because he's now Speaker. I have some personal knowledge. I will not be elaborating that yet. But I'd like for Speaker Romualdez to also be involved in the DPWH hearings. Sir, hindi nyo naman talagang sinusuportan yung speakership ni Speaker Martin. Napilitan lang kayong iboto siya dahil NUP pa kayo noon. Tama po ba? Yes, that's correct. Saying na involved po Speaker Martin Romualdez. So malamang mga kababayan, kung itong batang kongresista ay napilitan lang na iboto si Speaker Representative Martin Romualdez bilang Speaker, ay malamang ganun din siguro yung ibang mga kongresista, mga karibin natin, no? Ganun din siguro yung naramdaman nila. Teka lang, parang napipilitan lang tayong iboto ang taong ito, no? Because there is something. I'm saying that it's very unlikely for the speaker to have no involvement in such a large issue. Everything's under the speaker. Would me possessing evidence make a difference? If the speaker were to have evidence presented against him in the DPWH hearing, would anything happen to him or would he still walk away free with a warning? See, this is what's going to happen. No matter what form of evidence we show to the public, there's going to be no results. It will be the same no matter what. That's the sort of justice system we have in our country. But right now, I don't believe that justice can be found within the DPWH hearings. And I don't think that any of the big players or the big beneficiaries of any stolen funds will be facing justice. So yan mga kabayan, hindi po siya naniniwala na magkakaroon po ng hustisya ang taong bayan sa didiin po sa DPWH because he knows, mga karibin natin, na mayroon pa pong mas mataas dyan at ang tinutukoy niya nga po mga karibin natin ay si Speaker Martin Romualdez. Parang ano lang yan mga karibin natin, command responsibility, diba? Yung nangyari po kay former President Duterte kaya siya nandoon sa The Hague because of the command responsibility. Yung mga tauhan niya nagloko, gumawa ng kalokohan, let's say gumawa ng kalokohan, kaya yan, siya ang umako ng responsibilidad kasi siya po ang presidente. No? Ngayon, mga kababayan, dito naman po sa DPWH at sa House of Representatives, sino ba dapat ang mag-take ng responsibility? Diba? Sino? Speaker Martin Romualdez? Sa kabuuan, sino? The President? Yes. And I believe so, mga karibin natin, kasi sila po ang dapat may responsibilidad. Kasi sa panahon po nila, nangyari ang mga ganitong mga anomalya. Pero ito po ngayon ang nangyayari mga kababayan. They are making diversionary scene. Ano yung sinasabi ko? Yung shinare natin kahapon. Na pati yung Aquino and Duterte administration ay include doon po sa investigasyon ng third party na yan. Ano yung independent commission na yan mga kababayan. Sinisisi nila. Parang, teka lang, bago tayo, sila muna. Pero kitang-kita mga karibin natin na sa kanilang administrasyon, lumabas, sumingaw ang mga ganitong klaseng anomalya. Diba?
Pero tulad yung sabi ko, sinisisi nila yung gusto nilang sisihin yung nakaraang administrasyon. Pero I think hindi po sila magtatagumpay. At eto pa, si Secretary Vince Dizon, mga kabayan, sabi niya po dito, kaibigan ko si Senator Mark Villar. Pero kung saan ito aabot, doon tayo pupunta. What are you trying to point out, Secretary Dizon? No? Eto na, mga karibin natin, eto na. Ha? Parang nililihis na nila. Okay? Nililihis na po nila yung issue ng administrasyon nila at pumupunta na po sila papunta sa nakarang administrasyon. Sino po ba si Senator Mark Villar sa panahon ni Duterte? DPWH. Diba? Ngayon, ang tono ngayon ni Secretary Dizon, mukhang si Villar ang may kasalanan. Yeah? Mukhang masasangkot ka dito, pre. Diba? Parang ganun ang gusto niyang sabihin. Pero ito po, walang kaibigan, walang kamag-anak, walang kaalyado or kapartido. Ito ang giit ng Department of Public Works and Highways, Secretary Vince Dizon kaugnay ng plano niyang makikipag dialogo kay Senator Mark Villar kasunod ng kontrobersiya sa flood control projects. Ayan mga kauban. Ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan muna natin ang balitang ito kasi medyo very hot news, no? Mainit na balita. PNP may plano sakaling sumiklab ang protesta gaya sa Nepal at Indonesia. Tiniyak ng Philippine National Police na handa sila hindi lamang para sa mapayapang Black Friday protest, kundi pati na rin kung sakaling sumiklab ito at matulad sa nangyaring kaguluhan sa Nepal at Indonesia. Ayan mga kabayan. Pero kung sakasakali po, eto tanong ko po sa mga Armed Forces of the Philippines, not only to the PNP but sa lahat ng mga authorities, no. Kung sakaling ganito na ang mangyari, no, magkaroon po ng eksenang tulad sa Nepal at saka Indonesia na sinusunog po nila yung government buildings nila, just to show that they are against, no, sa pamumuno ng kanilang mga presidente. Okay? Ang tanong ko po mga kabayan, saan papanig ang otoridad? Sa taong bayan ba? O sa mga taong gobyerno na nagpapahirap mga karibin natin at nangungurakot sa bayan? Diba? Saan kayo papanig? Armed Forces, PNP and others mga karibin natin. Saan kayo papanig? Sa taong bayan ba? Or sa mga kurakot ng mga politiko? Yan ay question mark mga kabayan. Anyway, sana hindi mangyari yan pero grabe po ang comment ng ating mga kabayan, di ba? Anyway, sabi po kasi nila, wag nyo lang maliitin ang mga Pilipino, no? Kasi mahaba talagang pasensya ng mga Pinoy pero wag nyong mamaliitin ang mga Pilipino, di ba? Alright, eto pa mga karibin natin. Last po natin pag-uusapan kasi we are talking about budgets mga karibin natin. Tapos eto, Office of the Vice President, Office of the President asked for 1 billion travel budget. Ayan mga kababayan, 1 billion travel budget. Aanhin pa nila, eto tanong po ito, aanhin pa po ng gobyernong ito o aanhin pa po ni President Bongbong Marcos Jr. ang 1 bilyong travel budget kung ito po ang mababalitaan natin. President Lee Jae-myung orders immediate halt to Philippine project amid corruption concern. Yung South Korea mga kababayan, naglabas na po ng kanilang hinanaing about dito sa corruption sa Pilipinas. At hindi na nga nila itutuloy. Yung kanilang pagpapautang sa Pilipinas kasi mga kurakot daw ang mga opisyal ng gobyerno. Diba? Tapos si President Bongbong Marcos Jr. ay gusto niya po ng 1 billion travel fund para pumunta sa iba't ibang bansa at i-encourage na mag-invest dito sa Pilipinas ang
mga negosyante sa ibang bansa, paano sila mag-i-invest kung alam nila at nakikita nila na ganito katalamak ang korupsyon sa Pilipinas. You know what? Isa lang pong nakikita kong mag-i-invest dito. Sa panahon po ngayon, na mga korap po ang mga opisyal natin, ang mag-i-invest po sa Pilipinas ay yung gumagawa po ng mga illegal. Totoo. Yung mga illegalista, maaring sila po ang mag-invest dito sa Pilipinas. Anyway, mga kabayan, ano po ang inyong masasabi dyan? At eto na nga, pasadahan na po natin to. Yari si Soto. Ayan, yari si Soto. Kumanta na si Ping Lacson, sinuplak si School Bukol. Nako po, baka magkudita ulit sa Senado. Ayan mga kabayan, ito, pakinggan po natin ito at bigyan natin ng reaksyon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang huwag kang feeling untouchable dahil hindi sa lahat ng panahon mananatili ka dyan sa iyong pwesto at tandaan mo na ang lahat ng ito kung anumang kapangyarihan ang nasa sayo ngayon ay temporary lamang, hindi sa lahat ng panahon at sa isang iglap lang lahat ng yan ay pwedeng mawala sayo. Ito ang matinding sigaw ng taong bayan sa mundo ng social media matapos hindi na nakapagpigil at tila binasag na nito ang katahimikan at nagsalita na rin sa wakas at tila bumaliktad na si Senate Tempore Senador Pampilo Lacson na tila sampalin ng katotohanan at kahihiyan ang liderato ng Senado na si Itbulaga Senador Tito Soto matapos ang ginawa nitong di kaaya-ayang galawan sa Senado na tila bagang minamaliit umano lamang ang kakayahan ng mga kapwa nito senador lalong-lalo na sa hanay nila Senador Marcoleta, Bato de la Rosa, Jinggoy Estrada at dating Senate President ng Senado, Chis Escudero. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, bagong Senate Tempore, Senator Ping Lacson, tila harapang sinupla at sinampal ng katotohanan at pinayuhan sa harap ng media si Senator Tito Soto matapos ang ginawa nitong pagtrato sa ilang minority bloc at ayon sa ilan, di umano'y tila naging utos-tusan na lang raw sa speaker na si Martin Romualdez. Ayon pa sa balita, SP Soto, pinayuhang huwag baliwalain ang minority bloc sa Senado. Pinayuhan ni Senator Pampilo Ping Lacson si Senate President Vicente Tito Soto III na huwag baliwalain ang 9 na miyembro ng minority bloc sa Senado bilang sa minority bloc na pinamumunuan ni Senator Alan Peter Cayetano bilang minority floor leader ni na Senator Bongo, Bato de la Rosa, Amy Marcos, Ruben Padilla, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada at Chis Escudero. Samantala, pinubuo naman ng 15 senador ang majority bloc. Ayon kay Lacson, maliit lamang ang agwat ng bilang ng 2 panig at pabiro pa nitong sinabi na baka bukas o makalawa ay makudita na si Soto. Kinumpirma rin ni Lacson na nagiging biruan din nila na huwag kunin si Senator Joel Villanueva bilang majority floor leader ni Soto dahil tila nakukudita ang mga Senate President niya kanyang napagsisilbihan. Matatanda ang naging majority leader si Villanueva sa ilalim ng pamumuno ni na Senator Juan Miguel Zubiri na napatalsik at Senador Francis Chis Escudero na pinalitan naman ni Soto nitong Lunes. Unquote. Yun ang sinabi ko kay Senate President. Sabi ko, 15 tayo, siyam sila. Huwag mong minusin yung 9. And ang attitude din ni Senate President, ito na pag-usapan natin. Huwag natin baliwalain kasi mga kapwa senador yan. Tratuhin natin sila. Ikaw, kasi you are the Senate President of the entire Senate, of all the 23 other senators. Dapat yan, and he agreed, ganyan naman talaga yung attitude niya, no? Na hindi po pwedeng Senate President ka lang na majority. Pero ito pa yung isang, with a warning, manipis yung 15 against 9. Baka bukas makalawa, ikaw naman yung kinuko
No? Kaya yung naging biruan nga dyan, wag mong kukunin majority leader si Joel Villanueva kasi 2 beses ng majority leader yan na nakuku yung kanyang Senate President. Pero so doon sa Aminado naman siya eh. Kaya ito si Senator Alan Peter, gusto niya i-volunteer na majority leader si Joel. Kay Senate President Tito. Pero so doon sa naging complaint These are kahapon. light moments lang ito. Pero doon sa naging complaint ng minority, doon sa naging decision tungkol kay Bryce, sa tingin nyo, doon napakita rin yung mahusay na leadership ni Tito Sotto na ang naging ending pinalipat sa Pasay City Jail. Yes, parang sabihin natin Solomonic, pero temporary yun eh. Kasi pag-uusapan nga namin, after ng hearing sa Thursday or even before, kung hiramin siya ng House, ang recommendation ko nga is diretso na lang dito sa Senate. Mas mainam na rin dito, at least wala na tayong gastos sa gasolina pag may hearing. May escort pa. Mas mainam na nandito. Interpellation ko doon sa Senate Concurrent Resolution, kulang yung transparency. Kailangan malaman natin sino ba yung nakarecord din, sino yung individual proponents noong mga insertions, noong mga amendments. Nang sa ganon, tukoy natin pagka may nangyaring problema doon sa proyekto, alam natin kung sino nag-insert, lalo na kung ghost. Kung ikaw ang nag-insert yan, ikaw ang proponent ng amendment, dapat binantayan mo yan. Dahil meron kang shared responsibility para malaman na yung inamend mo, tuloy-tuloy, maayos yung implementation. Although wala kaming participation sa implementation, pero meron kaming oversight function, yung Senado, yung Kongreso. Sorry, sir, last na po on my end. Sir, kung walang record, ibig sabihin possible for the proponent to just get away with it? Possible. Wala kang record eh. Kaya nga moving forward, kailangan maging transparent all the way, every step of the way from the NEP. Yung NEP taken care of. Kasi sinabi na ni Secretary Pangandaman noong DBCC hearing na meron na silang hub, transparency hub, pero hanggang NEP lang. Kaya sinasuggest ko, isagad na natin hanggang sa kung pwede hanggang implementation na merong participation at least sa monitoring yung public. Diba? Sabi niya meron yon, and the public can even upload photos. Kung sa tingin nila hindi na updated yung photo na in-upload ng agency na nag-implement, pwede yung public mag-participate kasi open to the public na i-upload nila yung photo para ma-update yung mga status ng mga proyekto. So sa 2026 budget, gagawin niyo, sir, para clear na kung sino yung proponent? Kaya nga, pinapa-approve ko nga, kasi ang timeline nila is 3 years. Sabi ko, baka pwedeng isian para sa 2026 or 2027, open na lahat. Wala nang room for ghost projects, wala nang room for substandard kasi nababantay ng public. So yun mga kababayan, ano po ang inyong opinion na reaction patungkol po sa video ito ay comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.